Mga kababayan, umiinit po at lumalawak pa lalo ang mga naibubulgar ngayon sa kung gaano kalubha at gaano kalawak ang naging pinsala, no, ng inabot ng 1 trillion pesos halos na pandarambong sa kaban ng bayan, partikular po dito sa flood control projects. And even sa isang budget cycle lamang ni Marcos, itong 2025 budget, mahigit 1 trillion pesos pala. Ang sabi nila, Senator Marcoleta, sa kanilang pagsusuri, ay talagang sinadyang isingit, ipalusot ng buong pandaraya. At ang involved, si Romualdez, si Saldico, at itong Gang of Six doon sa Kongreso, at syempre panayagan din po ng maraming congressman na mga nakinabang. And pinalusot din po sa Senado sa pamumuno ni Grace Poe nang siya ang Finance Secretary. At ang pinakadulo na kung bakit nagkaroon ng buhay at nagiging legal na dambungin ang pondo at maipalabas ay dahil pinirmahan ni Marcos Jr. ang budget for 2025 in spite of the knowledge na ipinaabot sa kanya na may mga blanco ito, butal-butal, may mga isiningit na una nga ibinulgar ni Pangulong Duterte, mga 241 billion pesos ang nakita nilang illegal insertions doon sa mga butal-butal at mga blanco sa General Appropriations Act of 2025 na pinirma ni Marcos, subalit lumalabas po ay 470 billion. Ngunit ang kabuang mga isiningit na mga pondo na hindi kailangan bloated, no? Dahil ang purpose ay sindikatuhin, durubuhin at kulimbatin, umaabot sa 1 trillion pesos according to the latest revelations ni Senator Marcoleta. Ngayon, there is another twist to this, no? Bagamat nag-shopping spree, todo-todong nag-shopping ang asawa ni Saldico na si Mylene Co doon sa Paris, no? So ibig sabihin tama nga ang impormasyon nung mga 2 araw lang nakakaraan na nasa France na sila Saldico at nakapaghanap na ng kanilang panibagong titirahan at doon siya magpapalamig hanggang makalibot siya at makaikot ng pagtatago sa Europa, no? Because when you are in France, you can access na sa Europe, no, mga kababayan. So, habang tumitindig ang 100,000 hanggang milyon ng mga Pilipino noong September 21 sa Pilipinas na kinukundina, kinutuligsa at ipinapakita ang buhos ng galit nila tungkol po sa pagkakaroon nitong century scandal, the scandal of the century, itong trillion peso na pandarambong sa kaban ng bayan na isa nga sa main players or actors nito at executioners ay si Saldico. Nagsho-shopping pa silang pamilya niya doon sa Paris, France, no? Na makikita mo gahaman, ganid at attitude ng walang pakialam, walang damdamin, no? Very insensitive, or ang iba tawag nila diyan sa salitang English, calloused, no? Calloused. Ibig sabihin po makapal ang pagmumukha, no? Hindi nakakaramdam ng hiya. Ngayong araw na ito, kumalat po sa social media itong ipinahayag at parang isang hindi man direktang interview pero ipinalabas po dito sa GMA online at nabasa ko rin itong pahayag ni Ellis Co. Ang kanyang pangalan po ELLIS Co. Si Ellis Co po ay anak ni Saldico. At siya po ay nasa mundo ng fashion and design. So si Ellis Co, sinasabi niya na ipinapanawagan niya sa kanyang tatay na sumurrender na, umuwi na at harapin ng buong tapat na pagkatao ang mga sumasambulat na akusasyon ng malawakang pandarambong na ginawa niya at kung sino pa mga kasama niya na mga mastermind sa sindikato ng
pangungulimbat at pandurubo sa kaban ng bayan. No? Si Ellis Ko ay sinasabi niya na 16 years old pa lang ay naging independent na siya na anak. No? Hindi na siya umuwi halos direkta sa kanyang pamilya at siya po, sabi niya sa kanyang pahayag dito, ay nabuhay sa sarili niyang diskarte at kayod. Hindi siya pumasok sa politika, hindi rin siya sumama sa negosyo ng kanyang pamilya. In fact, sabi niya, nakukonsensya at nahihiya siya sa kinasasangkutang iskandalo ng pangungurakot at pandarambong ng kanyang pamilya, ng kanyang tatay, lalo na ang kanilang business na pangungontrata ay nai-involve sa kung paano dinambong o dinurubo at ninakaw ang pundo ng mamamayan. So ang panawagan ngayon ng anak ni Saldico, sana makarating ito sa kanya kasi online, nasa open social media ito, ang panawagan ni Ellis Ko sa kanyang tatay na umuwi na at mag-surrender at i-reveal ang lahat, harapin ang mga napakalaking iskandalong ito na sumasabog. Pangalawa, maliban sa panawagan na pinapasurrender na si Saldico ng kanyang anak, ay nananawagan din siya sa iba pang sangkot na harapin na ang katotohanan na hindi na maitatago, sumasambulat na ang ganitong iskandalo at panagutan niyo sa tao ang inyong mga ginawa. In fact, sabi niya, nahihiya siya sa kinasasangkutan ito ng kanyang ama at ng kanyang pamilya, pero wala din po siyang magagawa. Sabi niya, hindi ako kasama sa kanilang mga negosyo na yan at pati sa politika since I was 16 years old. Hindi ko po alam kung ilang taon na si Ellis Ko. Siguro baka mga nasa mid-20s na ito. So mga 10 taon na daw siya. Siguro ang estimate ng iba na hindi na direktang kasama o sumasama sa mga activities sa negosyo at mga politika na kinasasangkutan ng kanyang pamilya na ginawang negosyo at later on naging pandarambong, naging conduit sa pangungulimbat at pandurobo, pagnanakaw sa kaban ng bayan, the way the revelations are coming out in the open right now. So, hinahangaan ko personally itong lakas ng loob ni Ellis Ko na isa sa mga anak ni Saldico sa kanyang pag-amin na ikinahihiya niya na nasasangkot ang kanyang pamilya, ang kanyang ama sa ganitong karumaldumal na iskandalo sapagkat sabi niya lehitimo at valid na magreklamo ang mamamayang Pilipino sapagkat sila ang nakakaranas ng kahirapan, miserabling buhay at sila ang biktima dito. Kung bakit binabaha sila, naghihirap ang kanilang mga buhay sapagkat ginamit sa pagnanakaw ang mga pundo na para sana sa kanilang kapakanan. Kaya sabi niya, naintindihan ko kung bakit noong nakaraang linggo, September 21, ay dumagsa sa lansangan ang nagpoprotesta ng mga mamamayang Pilipino. Well, tama naman siya dyan na the son or the family cannot be all the recipient na tanggapin nila ang pananagutan sa mga bagay na hindi sila direktang gumawa. You can choose your friends but not your family. So hindi naman niya sinadya na siya ay maging bahagi ng pamilya ni Saldico at subalit sinasabi niya hindi ko rin kinokonsente o hindi ko nagugustuhan at ikinahihiya ko ang kinakasangkutang iskandalo na ito ng aking ama at ng pamilya niya patungkol sa negosyo nilang pangungontrata na kung saan pinagkakakitaan sa pamamagitan ng pandurobo, pangungulimbat at pandarambong pagnanakaw, pangungurakot sa kaban ng bayan in the guise of construction business at gamit pa ang politika na nagiging poder pa nila sa Kongreso kasi nga may party list sila. Pangatlo, binabanggit niya na walang ibang patutunguhan itong pagtakas ng kanyang ama kundi pananagutan pa rin. So better na umuwi na at harapin ng may katotohanan at tapat na layunin at isiwalat ang lahat. Maganda yung binanggit niya. Sabihin mo na ang lahat at upang maliwanagan ang buong bansa at mabigyan ito ng katugunan. At nang sa gayon, ang mga milyong-milyong Pilipino ay magkaroon ng katarungan. Meaning to say, ipinapanawagan mismo ng anak ni Saldico na ibulgar mo na, Saldico, ang mga mastermind. Sapagkat hindi naman po pwedeng gawin ni Saldico na siya lang ang maging matador at tagapagkatay all by himself
nitong almost 1 trillion pesos na dinambong at nawawalang mga pondo, at ang pinag-uusapan po, flood control projects pa lang. Hindi pa napag-usapan ang iba pang mga infrastructure projects na kinurakutan din. Sapagkat hindi yan magagawa ni Saldico kung hindi ipinag-utos at kinonsinti at in-empower siya, inauthorize siya bilang special agent and operator ni Martin Romualdez. Kasama ang iba pa niyang mga kasabwat doon sa small committee nila, no? Lumalabas itong pangalan ni Congressman Momo, na isang kontratista din, kontraktor, at itong ni Congressman Gardiola, ni Congressman Manix Dalipi, at ni Dong Gonzales, no? Na sila ang mga gumagawa ng katayan ayon sa mga nakukuhang sources ngayon sa mga revelations din mismo, kagaya nila Congressman Toby Chanco sa House of Representatives. Kaya sumurrender ka na, Saldico. You can run, but you can never hide. Aabutin ka ng hustisya at katarungan. Naging lesson na yan kay Congressman Arnie Tevez na nagtago at umiwas sa kamay ng batas at sa pamamagitan ng pag-iwas sa katarungan, subalit nakuha din siya, no? Kinalaunan, 1 taon. So, mabuti kung hindi ka abutan ng mga nagagalit na mga mamamayang Pilipino, mga overseas Filipino workers, mga Filipino expatriates, na mataymingan ka dyan sa Europe o sa France, at baka kuyugin ka at ikaw ay hahatulan direkta ng mga Pilipino na nagagalit na sa ginawa ninyong pangsindikato. Ang punto ng iyong anak, Saldico, ay very clear. Hindi ka pwedeng magtago, hindi ka rin pwedeng forever ay mag-deny. Sapagkat hindi ito ikaw lang ang gumawa. May mastermind sa likod mo. At lumalabas nga na ang mastermind nito, si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. But it needs to have that kind of supporting declaration and details of revelation para ma-establish po na talagang may pananagutan si Marcos at sila Romualdez, so that they will be taken out and they will be forced to step down from power at harapin ang kaso nila. Yan ang kailangan kung bakit mag-reveal ka na. Mag-reveal ka na, Saldico. Huwag mo nang pagtakpan, mismo ang anak mo ang nagsasabi. The way your son, Ellis Ko, reveals na ikinahihiya niya ang pagkakasangkot mo at ng pamilya ninyo at ng grupo mo sa ganitong uri ng iskandalo na talagang kahindik-hindik at karumaldumal ang pangbibiktima sa mga mamamayan. It's more than enough, no, Saldico, for you. Nabalikan mo ang kung mayroon pang nikatiting na natitirang konsensya mo. Sapagkat hindi maniniwala ang taong bayan na walang nagpaikot at nag-empower at nagbigay ng konsente at otoridad sa iyo para katayin mo ang bilyon-bilyon na mga pondo upang ito ay i-convert sa pandarambong. Kagaya ng ipinapakita ng affidavit ng mga Diskaya couple nang napilit ngayon pinagtatakpan at inililihis na ni Ping Lacson at ni Tito Soto, ayaw nilang pakinggan na ikaw ay naging kolektor para kay Romualdez. Pero kulang yun para kay Romualdez at para kay Marcos. Kasi hindi mo magagawa na ang mga billions and billions of projects, ikaw ang kumamada, ikaw din ang magkuha ng mga SOP o kutong at mga ginagamit sa pangungurakot all by yourself na hindi ito pupunta at aabot kay Romualdez at kay Marcos. Walang maniniwala niyan that even your son is calling for you to come out, surrender, and harapin mo na at isambulat ng totoo kung ano talaga ang katotohanan. Sapagkat alam naman ng taong bayan na ikaw ay ginamit bilang tirador at birador sa pagsasagawa ng tinatawag na malawakan at sistematikong organisadong sinindikatong pandarambong na ito. Na umabot ang money trail at ang initial evidence revelations sa mahigit or almost 1 trillion pesos, mga kababayan. So Saldico, sana abutan ka ng mensahe na ito at hipuin ng kataas-taasang puwersa sa ating universe ng Panginoon, ng Diyos. Kung mayroon ka pang Diyos na konting pinapaniwalaan,
konti lang. Kasi mukhang ang pera ang Diyos mo at yun ang sinasamba mo, bumalik ka at i-reveal mo ang involvement ni Marcos at ni Romualdez upang makita ng buong bayan. You may be put under prosecution for your criminal accountability, but at least you can redeem some portion of yourself. At ang taong bayan ay lalo po nilang maunawaan na ang paniningil na ito ay dapat umabot pati sa totoong mga mastermind na nagbigay sa iyo ng otoridad, nagpaikot at gumamit sa iyo upang maisagawa sa loob ng 3 taon halos ni Marcos at ni Romualdez sa kapangyarihan, ikaw ang kanilang executioner or berdugo sa pagkatay ng mga pundong ito. And I know, and we know, na ang taong bayan may iba ka pang mga kasama. Hindi lang po ito pananagutang kriminal ng mga taga DPWH, no? Kagaya ng almost 3 years na pagkasindikato ng pamumuno din ni Secretary Bunuan.